Chapter 83. Ilang oras ang nakalilipas. Sinasabi ng dwarf na si Kilo na ito si Damian Haxon. Hindi maaari. Kung may ganoon kasikat na tao na pumunta rito, malalaman niya agad yun. Sinasabi ni Domenico na tapos na ang paglilinis, Panginoon. Sinasabi ni Kilo na nagpapasalamat siya na tinutulungan niya ang kanilang angkan, pero bakit lumalaban ang isang black magician sa pandemonium? Sa isip-isip ni Damian na ang authority of the lost. Talagang gumagana ito. Naaalala niyang may mahiwagang kagamitan ang weapon master na may katulad na epekto. Maghahanda ba siya ng munting kalokohan? Sinasabi ni Damian kay Domenico na kapag kinalaban nila ang weapon master mamaya, magkunwari siyang nagtraidor siya at umatake siya. Sinasabi ni Domenico na hindi. Hinding-hindi niya kailanman magagawang saktan siya, Panginoon. Sa isip-isip ni Damian na tama. Para sa isang taong dumaan sa proseso ng pagiging wraithification, natural lang na ganoon ang maging reaksyon. Ngunit may malinaw na hierarkiya pagdating sa kapangyarihan. Sinasabi ni Damian na siya ang gumamit sa kanya na parang laruan at itinapon siya. Binibigyan niya siya ng pagkakataong gumanti sa basurang yun. Sa isip-isip ni Damian na ang utos ng isang may kapangyarihan ay nakahihigit sa kontrata ng Dark Mana. At ito ang dapat unahin. Balik tayo sa kasalukuyan. Nagtataka at napatingin ang weapon master at sinasabi nito na Sylvia. Sinasabi ni Damian na ito ang gusto niyang ipakita sa kanya. Mas nakikinig sa kanya si Domenico kaysa sa pakikinig niya sa kanya. Sinasabi ng weapon master na umatake siya mula sa likuran, ito ay napakaduwag. Wala ba siyang kahihiyan, bilang isang kabalyero? Nang aasar na sinasabi ni Damian na siya si Victor the Woodcutter. Siya lang si Victor the Woodcutter, alam niya yun. Umatake na ito at inatake nito si Domenico sa likod, at sinasabi nito na sige. Damian, Victor. Napakayabang niya at napakapasaway. Tingnan nila kung gaano niya ito katagal na matatagalan. Sa nakaraan ng weapon master, at sa isip-isip nito na may mastery siya sa lahat ng sandata. Ang antas na kanyang narating ay naglalabas sa potensyal ng bawat sandata. Dumating ang panahon na nawalan siya ng interes sa mga sandata ng tao at nakaramdam ng pagkabagot. May dumating at sinasabi nito na isa siyang taong may kahanga-hangang talento. Bata, hindi niya ba siya sasamahan? At sa isip nito na noong mga panahong yun niya nakilala ang taong yun. Sinasabi ng taong yun na sumunod siya sa kanya, at bibigyan niya siya ng ilang kawili-wiling laruan. Mga demon sword. Mga sandatang hinubog mula mismo sa kapangyarihan ng mga demonyo. Dahil sa hindi pa alam na potensyal na yun, bumilis ang tibok ng puso niya sa sobrang pananabik. Nagpasya siya noong araw na yun. Siya ang magiging pinakamalakas niyang espada. Sino mang hamarang sa kanyang daraanan. Bumalik na sa kasalukuyan at umatake na ito at sinasabi nito na papatayin niya silang lahat. Siya ang weapon master na si Ahotep. Tuloy-tuloy na umatake si Ahotep at madali lang naman ito naiiwasan ni Damian, at nag-counter ito ng mabilis na tuhod sa kanyang mukha. At sinasabi ni Damian na mas mabagal siya kaysa sa unang banal na emperador. At napatalsik ito sa ginawa ni Damian, at batid nito na matagal-tagal niya na ring iniisip yan. Ang pagiging isang weapon master. Hindi ba ibig sabihin lang yan ay wala pa siyang lubos na napag-aralan o nakabisadong gamitin ng maayos, na kahit isang sandata? Naiinis na sinasabi nito na ano? Walang katuturan. Sumigaw ito ng napakalakas at naglabas ito ng umaapaw na aura. At may makikita dito na may winasak si Damian na isang demon sword. At sinasabi nito na wow, sobrang natataranta na siya, kaya tumigil na siya sa pag-utal. Napapaisip at nagtataka ito, at napapatanong ito sa kanyang sarili kung paano kaya nababasa niya ang lahat ng galaw niya. Anong klaseng halimaw ba siya? Hindi pa ito tapos, pero wala nang saysay na patagilan pa ito. Naglabas ito ng magic pouch, at naglabas ito ng isang demon sword, at nang laki naman ang mga mata dito ni Damian, at biglang na lang may malakas na pagsabog, at tumagos ito kahit sa pader ng kastilyo.
Napapasigaw na lang dito si Kilo, at makikita na nawasak niya ang pader ng kastilyo. Pinagpapawisan na napapatawa ang Weapon Master at sinasabi nito na grabe ang lakas. Mula lang sa pagguhit. Sapat na lakas upang wasakin ang kalahati ng bundok. Ang kawalan ng awa na tunawin ng anumang madapuan nito. Sinasabing mga demonyo lamang ang nakagagawa ng mga demon sword. Tingnan niya ang demon sword na ito, na siya mismo ang gumawa. Napailing si Damian at sinasabi nito na natapos na niya agad ang bersyong handa na sa laban. Sa isip-isip ni Damian na ang artipisyal at demon sword na nakita niya noong nakaraang buhay niya. Sinasabi ni Ahotep na ito ang unang demon sword na nilikha ng mga kamay ng tao. Ito ang world-destroying demonic sword. Sa nakaraan, sinasabi ni Damian na walang kwentang pangalan. Ganyan din ang akala niya noon, pero ang totoo, ang corny pala talaga nito. Pagdating ng bukang liwayway, marahil ay kaya niyang gamutin ang sarili niya, pero walang dahilan para tumayo lang dito at magpatama. Tinago na ni Damian ang kanyang espada, at nagtataka na tinatanong ni Ahotep na susuko na ba siya, matapos niyang makita ang espada niya. Matalinong desisyon. Pinupuri niya siya, at bilang gantimpala, wawakasan niya siya sa isang hampas. Sa isip-isip ni Damian na medyo sablay ang pangalan, pero tunay na kahanga-hanga ang lakas nito. Ang dahilan kung bakit hindi siya kailanman natalo sa kanya noong nakaraang buhay niya. Higit sa lahat, dahil ito kay Erebus. Sinasabi ni Ahotep na huwag siyang gagalaw kung hindi niya matamaan ang kanyang mga vital point. Masakit yan. Sa isip-isip ni Damian na maging mabait siya, ha? Tapusin nila ito nang hindi siya nagwawala. At pinag-alala niya na ang mga magulang niya. Naghahanda na din si Damian ng isang atake at sinasabi nito na sige. Isang tira, ito ang sabi niya. Kung ganoon, dudurugin niya din siya sa isang tira. Pagpira-pirasuhin ninyo siya. Erebus. Nagulat ito at sinasabi ni Ahotep na teka. Ano yun? Yung espada na yun. Isang demon sword? Hindi. Kung gayon, ano ito? Ito ay napakaganda. Hindi na ito nakapag-react at nahati na ito, tumama na sa kanya ng buong buo, at nakagawa ito ng mapanirang pagsabog. Nawasak ang kanyang demon sword, at ang piraso ni Erebus ay naglabas ng aura, at naramdaman ito ng isang elf. At ito ay damilat sa kanyang pagkakaupo. Dumating si Ias at sinasabi nito na gumising na siya. Sinasabi ng elf na naramdaman niya ito. Ibinalik niya ang Erebus sa dati nitong kaluwalhatian. Sinasabi ni Ias na ang ibig niya bang sabihin ay si Damian Haxon? Mas mabilis siya kaysa sa inaasahan. Sinasabi ng elf na oo. Para bang may nagtutulak sa kanya patungo sa katapusan ng dakilang kapalaran na ito. Sinasabi ni Ias na tunay ngang malupit na tadhana. At batid ng elf na kung iyan ang kalooban ng sansinukob, wala silang magagawa. Panahon na para maghanda. Para sa kanilang kapakanan. Queen of Elfheim, na si Mylene.